Kumusta mga buddy? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyong lahat. Alam naman na siguro ng karamihan na yung naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Disclaimer lang muna bago natin umpisahan tong issue na ito. Ako mga buddy isang prepper at hindi ako pro Duterte, hindi ako supporter ni Tatay Digong. At the same time, hindi rin naman ako anti-Duterte. Hindi rin naman ako hater ni Tatay Digong. Ako'y ordinaryong mamamayan lamang. Disclaimer lang, ako'y neutral na tao, hindi ako political na individual. Ordinaryong Pilipino lamang po ako. So ayun nga, inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kaya ang magiging resulta nito sa ating bayan, sa ating buhay bilang Pilipino? Sa totoo lang sa aking sariling opinion, sa aking obserbasyon, hindi maganda ang magiging epekto nito sa ating bayan. Bakit kamo? Unang-una, si dating Pangulong Duterte, napakaraming supporter niyan. At the same time, yung administrasyong Marcos naman, yung administrasyong BBM, napakarami ring supporter. So pag yan dalawang grupong yan, na parehong grupo ng malaki at malawak na supporters, nagkabanggaan yung galit niyan, malaki ang epekto sa bayan natin talaga yan. Pwedeng maging cause ng kaguluhan. Pwedeng mag-lead sa civil unrest. Sana, wag naman sana, pero yun ay isang posibilidad. Kung tutusin nga, hindi lang siguro civil unrest ang pwede. Pwede ring magkaroon ng civil war. Medyo malabo pa naman yun na magkaroon tayo ng civil war dito sa bansa. Pero isang posibilidad yun. Bakit kamo? Kasi napakaraming nating sundalo din tsaka kapulisan na nagmamahal kay Tatay Digong dahil sa mga magagandang bagay na nagawa ni Tatay Digong sa ating men in uniform nung siya ay nakaupo pa. At maaaring mag-cause yun ng civil war pag nasira yung chain of command. Pero sinasabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon, malabo pa namang mangyari yun. Pero, hindi natin i-rule out yung possibility na yun. Pwedeng mangyari. Babanggit ko na rin pala mga buddy, na kami sa grupo namin, sa Homeland Scouts Philippines, kami po ay mga grupo ng mga prepper lang. Hindi po kami political group. Hindi po kami pumapanig sa kahit sinong politiko dahil kami po ay pro-Philippines. At lalong-lalo na pag nagkaroon ng kaguluhan na Pinoy, laban sa Pinoy, hindi po kami makikipanig. Hindi po kami lalaban sa kapwa Pilipino dahil lang magkakaiba tayo ng opinion. Ang isa pa pong nakakatakot pag nagkaroon ng civil unrest o nagkaroon ng kaguluhan dahil dito nga sa banggaan ng magkabilang paniniwala o magkabilang panig na may magkaibang mga prinsipyo. Ang isa pang pangit dyan, pag nagkaroon kasi ng kaguluhan, nagkabanggaan yung dalawang panig na yan, pwedeng samantalahin ng mga masasamang loob yan. Pwede silang makigulo. Yung mga rebelde na ang gusto lang manggulo at manira ng kapayapaan sa ating bansa, pwede nilang samantalahin yan. Na habang tayo nag-aaway-away, sila makialam at makigulo at isulong yung sarili nilang propaganda. Pati na rin yung mga ordinaryong tao na masasamang loob. Tulad ng halimbawa yung mga ordinaryong magnanakaw. Diba, yung mga kriminal. Pwede nilang samantalahin yung kaguluhan para gawain yung kasamaan nila. Yun ang isa sa mga nakakatakot na bagay mga body. Pag yung nagkaroon ng civil unrest, hindi tayo kayang protektahan lahat ng mga pulis at ng mga sundalo siguro. Pag masyadong malaki yung kaguluhan,
'Pag yung scale ng kaguluhan ay masyadong mataas, hindi naman tayo puwedeng isa-isang bantayan ng mga ating kasundaluhan at mga kapulisan. So, dapat tayo ay prepared na ingatan yung sarili natin. Dahil baka dumating yung point na wala talaga tayong aasahan para iligtas yung sarili natin tsaka yung ating pamilya, kundi ang ating mga sarili lang. Hindi lang yung mga masasamang loob at yung mga rebelde ang puwedeng sumamantala sa kaguluhan na puwedeng i-cause nitong issue na ito, ano. Yung mga kalaban natin sa labas ng bansa, puwede rin po silang ano, pagsimulaan ng threat. Puwede nilang samantalahin yung pagkakataon. Kilala niyo naman kung sino yung nambubully sa atin, eh. Kilala niyo naman kung anong bansa yun, eh. Yung gustong sumakop sa atin, eh. Yung umaagaw sa teritoryo natin, eh. Alam niyo naman yun mga buddy kung sinong bansa yun, eh. Puwede nilang samantalahin yan na habang tayo nagkakagulo, eh, unti-unti nila tayong sakupin. Baka magtayo na naman ng kung ano-anong structures diyan sa teritoryo natin habang tayo nagkakagulo, habang busy tayong mag-away-away na Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Puwede nilang samantalahin yan o magugulat na lang tayo baka nga dito sa loob nakapasok na sila, eh, na hindi natin napapansin kasi naka-focus tayo sa pag-aaway-away natin. Ngayon mga buddy, kung sakali man na magkaroon nga ng kaguluhan, na magkaroon na sumabog yung tensyon at nagkaroon nga ng civil unrest, dapat ang i-priority natin ay yung kaligtasan natin at ng ating pamilya. Kung hangga't maaari huwag tayong makigulo. Huwag tayong makigulo sa away, sa tensyon. Bakit? Bakit huwag tayong makigulo? Kasi ang kalaban natin, kapwa natin Pilipino. Saan man panig ka, kung pro or anti Duterte ka man, sana ma-realize natin mga buddy na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino sa issue na yan. So hindi yun maganda. Hangga't maaari huwag tayong makigulo. Priority mo ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Diba? Sabi nga, rule number 1, survive. So sa mga ganung pagkakataon, ano ba mga dapat nating ihanda? Unang-una, supply. Supplies ng pagkain. Unang-una, pagkain. Make sure na meron kang pang long term na supply sa bahay mo. Mga dilatan, mga instant na pagkain na pwedeng i-prepare kaya pag nagkaroon ng kaguluhan sa paligid, yan. Unti-unti, mag-stock ka na. Tubig, malinis na tubig, pang inom. Walang problema yung pangligo kahit punas-punas lang, eh. Sa panahon ng kaguluhan, hindi mo naman kailangan na mabango ka, eh. Pero yung tubig na pang inom, ayun, eh, napaka-importante nun dahil hindi natin kayang mabuhay ng hindi umiinom ng tubig. So, pagkain, tubig, tapos yung mga common na gamot. Yung gamot sa lagnat, sa sakit ng tiyan, sa LBM, yung mga common na medicines. Kasi isa ang gamot sa napakahirap hanapin o hagilapin pag panahon ng kaguluhan. Lastly, kung panahon ng kaguluhan, eh, dapat isa pang naka-prepare sa'yo ay yung home defense. Kasi sabi ko nga sa inyo mga buddy, pwede itong samantalahin ng mga masasamang loob, eh. O kung hindi man masamang loob, kung magkaroon ng magkagutuman man, eh, yung mga kahit yung mabubuting tao pwedeng maging mga masasamang loob yan, eh. 'Di ba? Kasi pag desperado na sa pagkain yan, eh, pwede tas malaman na meron kang pagkain, eh, pwede kang pasukin yan para agawin yung supply mo. So, dapat naka-set up din yung iyong home defense. Yun lang siguro mga buddy, sana wag naman matuloy na magkaroon nga ng civil unrest, no? Lalo na yung civil war sa bansa natin, ano, kawawa tayong lahat pag nagkaroon ng ganyan. Pero kung sakali mang magkaroon nga, lamang ka pa rin kung ikaw ay handa. Hangga't maaari, huwag tayong sumali sa kaguluhan. Dahil ang kaguluhan sa pagkakataong ito
dito sa isyung ito ay Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Kung ano man ang magiging resulta nito, pare-pareho tayong talo. Yun lang siguro mga buddy, ingat kayong lahat, ingat.